Sinasabi ko sa kaibigan ko na ang laro niya ay walang kwenta. Orihinal na post Hunyo 2024. Ako ay isang babae na 23 taong gulang, siya ay isang lalaki na 23 taong gulang. Kaibigan ko siya mula pa noong elementarya. Siya ay bakla, kaya walang romantikong ugnayan sa pagitan namin. Ang aming grupo ng mga kaibigan ay napakaaktibo, pero hindi na siya ganoon. Ngayon ay may kapansanan siya at hindi na magawa ang karamihan sa mga aktibidad na dati naming ginagawa dahil hindi na siya makalakad ng malalayong distansya at may problema ang kanyang dominanting braso. Siya ay nasangkot sa isang aksidente sa kanyang pinagtatrabahuhan. Matagal siyang nalungkot at hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin sa ilang bagay. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula ng aksidente. Habang hindi na siya kasing lungkot gaya ng dati, nalulungkot pa rin siya kapag kami ay umaalis nang wala siya at hindi na maganda ang tingin niya sa sarili. Napakagwapo niyang lalaki at maswerteng makahanap ng sino mang lalaki. Pero iniisip niya na dahil siya ay may kapansanan at ang kita niya ay mula sa disability, hindi siya karapat-dapat na makipag-date. Sa oras na nagsimula siyang bumaba ang kanyang depresyon, pinasok siya ng kanyang kapatid sa mga video game na wala sa aming grupo ang may interes. Gusto naming maging aktibo, hindi magkunwaring aktibo. Pero ilang buwan na ang nakalipas, nakuha niya ang isang sikat na laro at talagang binago nito ang kanyang sitwasyon. Lalo na ang katotohanan na maaari kang makipag-date sa ibang mga karakter na para sa akin ay kakaiba. Lumaki ang pagkakabit niya sa larong ito at sinusubukan niya kaming kausapin tungkol dito. Ang ilan sa grupo ay nagpapakita ng interes, ang iba sa amin ay hindi talaga interesado. Sinusubukan kong kausapin siya tungkol sa paglabas muli sa tunay na mundo pero tila wala siyang interes. Minsan, muli niyang sinubukan na kausapin kami tungkol sa larong ito at sa karakter na gusto niya at sa wakas, sumabog ako. Sinabi ko sa kanya na wala nang may pakialam sa kanyang walang kwentang laro at kailangan niyang makahanap ng tunay na tao at maranasan muli ang tunay na mundo. Walang ibang nagsalita at umalis siya upang magpa-Uber pa uwi. Sinubukan ng isa sa aming mga kaibigan na alukin siyang ihatid pero tahimik lang siyang tumanggi at umalis. Umalis kami pa uwi at pagbalik ko, nakita kong umalis siya sa aming mga group chat at binablock ako. Hindi ko alam kung binablock din niya ang iba. Nag-iwan siya sa akin ng isang mensahe na nagsasabing, "Ang larong iyon ang tanging paraan para maramdaman kong normal akong tao muli. Hindi ako may kapansanan. Makakalakad ako ng kahit gaano kalayo ang gusto ko. Maaring tuklasin ang lahat ng pwede ko nang walang sakit ang aking katawan." Karakter, baka hindi siya totoo, pero tinitingnan niya ang karakter ko sa paraang gusto kong tingnan. Tanging awa ang tingin sa akin ng iba. Hindi niya iyon nakikita, wala akong nakikilala sa larong iyon na nakakakita. Kaya't patawarin mo ako sa paghahanap ng bagay na nagdudulot sa akin ng kaligayahan. Hindi nito maaaring palitan ang tunay na buhay. Karakter, hindi maaaring palitan ang pagmamahal at haplos ng tunay na tao. Pero ito ang pinakamalapit na mararating ko. Ang aming grupo ng mga kaibigan ay may halo-halong emosyon tungkol sa buong bagay. Pero nang magrant ako sa aking kapatid na babae tungkol dito, siya ay nagalit at sinabing napakalaki ng mali ko. Sinabi niya na ako'y naging bastos dahil pinaramdam ko sa kanya na mas lalo siyang nag-iisa at hindi ko siya pinakinggan na pag-usapan ang walang kwentang laro. Sinabi ko sa kanya na gusto ko lang siyang maranasan ang tunay na buhay at tunay na tao sa halip na tumutok sa larong iyon pero binaba niya ang telepono. Maaaring naging harsh ako. Pero ako ba talaga ang asyol? Financial note negatibo 9,308. Oo, YTA. Sang-ayon ako na mas mabuti kung maranasan niya ang tunay na mundo pero napakabastos mo sa kanya. Isa itong mekanismo para makayanan niya ang sitwasyon at sa ilang paraan, nakatulong ito upang mailabas siya sa lungkot. Mas maganda sana kung hinikayat mo siyang lumabas ng marahan at suportahan mo siya sa anumang paraan, at siguraduhing ipaalam sa kanya na gusto mo pa rin siya kasama ng buong grupo. Iyon ay sinabi, mabuti na nagawa siyang magsalita muli, ngunit ito'y isang bagay ng mga hangganan. Sana'y maunawaan niya na gusto ng iba na pag-usapan ang iba pang mga paksa, at gusto niyong lahat nakasama siya hanggat maaari.
Kailangan niyang pumili para sa kanyang sarili na lumabas muli sa tunay na mundo, at ang pinakamahusay na magagawa ng mga tao sa kanyang buhay ay himukin at samahan siya. Ang pagsasalita ng masakit ay malamang na nagkaroon ng kabaligtarang epekto at nag-udyok lang sa kanya na bumalik sa kanyang virtual na buhay. OP. Hindi naman siya palaging nag-uusap tungkol sa kanyang mga laro o partikular na larong ito. Pero napapagod lang ako sa pakikinig tuwing ginagawa niya ito. Wala sa amin ang mahilig sa laro, ni siya noon hanggang ipinakilala sa kanya ng kanyang kapatid. At ngayon na nakuha niya ang larong ito ang kanyang paborito. Sa tingin ko ay katawa-tawa na kahit gusto niyang makasama kami, iniisip pa rin niya na kailangan niya ang larong iyon upang malampasan ang nangyari. Sinusubukan naming kausapin siya tungkol sa paggawa ng ilang bagay kasama namin, at sinusubukan naman niya. Pero hindi na niya magawa ang karamihan ng dati niyang ginagawa. Sana hindi na ipinakilala ng kanyang kapatid sa kanya ang paglalaro. Sinira nito ang kanyang buhay. OP nang sinabihan na wala siyang simpatiya. Maari niyang baguhin ang kanyang pamumuhay na siyang sinusubukan naming gawin para sa kanya. O maari siyang manatili sa walang kwentang laro at palitan ang buhay na mayroon na siya ng peking isa. Mas gusto ko talagang bumalik ang kaibigan ko. Nang walang paglalaro. OP sa tanong kung ito ay Rajabite. Ang katotohanang nagagalit ang mga tao tungkol sa hindi pagleke ng isang walang kwentang laro ay malungkot at bahagi ng dahilan kung bakit gusto kong humanap siya ng iba pa. Happy Examination 580. Bakit ka interesado sa kung ano ang gusto ng iba? Buhay mo ba yon? Hindi. O sige, anong karapatan mong sabihan ang kahit sino kung ano ang pwedeng magustuhan? Maaari kang magustuhan ng kahit ano tulad ng pagpayag nila na magustuhan ang gusto nila. Wala kang karapatang maging bastos sa kung ano ang gusto ng iyong kaibigan. Para kang isang kontroladong tao at nakakatakot kasama. OP. Kami ang pinakamatagal na magkaibigan sa sinumang nasa grupo namin. Ako ang unang taong inamin niya na bakla siya. Ako ang unang dumating sa ospital matapos ang kanyang aksidente. Tumanggi akong panoorin ang kaibigan ko na masipsip sa paglalaro ng video game kung maaari siyang gumawa ng higit pa sa kanyang buhay. Verdict, Ashol. Isang user na nagsasabing siya ay kapatid ni OOP ang nakakita ng post, unverified. Ang kapatid ay you sister of Gaming Rage. Hey, sis. Salamat sa pagtawag upang mag-rant tungkol dito, kaya't maaari kong tingnan ito mismo. Naging masaya ito. At hindi ako makapaghintay na makita kung makikita ito ng kapatid ni kaibigan sa TikTok upang matawa ako kapag ikinuwento niya ito sa akin. Kaya upang ipaliwanag para sa sinumang maaaring makakita nito, ang aming mga magulang ay pinalaki na may paniniwalang D ay pagsamba sa demonyo. At itinanim nila ito sa kanya tungkol sa mga video game. Ang aking kaibigan, ang nakatatandang kapatid ng kaibigan na ito, ay mahilig sa mga laro. Kaya't kapag nagbabantay kami ng mas nakababatang dalawa, pinapanood ko siyang maglaro ng mga laro na hiniram ng kanilang tiyuhin sa kanya. Kasama ang unang dalawa sa serye, Baldur's Gate. Kaya't nang lumabas ang bago, binili niya ito para sa kanya, upang matulungan siyang magkaroon ng gagawin. At nang mapagtagumpayan niya ang pagiging nahihiya, talagang nagustuhan niya ito. Gustong-gusto niyang makasama ang kanyang kapatid minsan, at kasama ako ng madalas kaya naririnig ko ang tungkol sa kanyang laro. Kaya't huwag mag-alala, may 4 na tenga na nakikinig. Napaka-cute niya kapag nagsasalita tungkol kay Gale, at tinutokso namin siya na kailangan niyang maghanap ng lalaking may balbas na may pusa. Nakakatuwa sa aking puso na maraming tao ang nagtatalon sa kanyang pagtatanggol. Sana masasabi ko rin yon tungkol sa iba sa grupo pero hindi ko sila kilala ng husto upang malaman kung sila ay tunay sa kanya at sa kanyang mga nararamdaman at pakikinig sa kanya. Pero kapag bumaba na ang mga bagay, susubukan kong sabihin sa kanya ang tungkol sa thread na ito. Hindi ko iniisip na gumagamit siya ng Reddit pero sa totoo lang hindi ko rin iniisip na gagamitin ito ng aking sis. Pero salamat muli. Natuwa akong makita kang mapahiya. Siguro sa oras na ito ay mananatili dahil hindi nangyari nang sinabi ko ito. Sa pamamagitan ng paraan kapag tinawag ko upang sabihin kay Tabi sinabi niya na dapat kong banggitin na si Gale ay mahalin pa rin si Mark kahit na siya ay may kapansanan sa laro, tulad niya. Kaya't mas higit na sinasabi yon tungkol sa'yo. Tawagan mo ako mamaya. Ampersand.
O at para sa mga taong nag-aalok na maglaro ng mga laro kasama si Mark, salamat. Sasabihin ko sa kanya yon kapag nabanggit ko ang thread pagkatapos bumaba ang mga bagay. Pero hindi ko alam kung makikipag-ugnay siya sa sinuman, palagi siyang mahiyain, at halos siya lamang ang kaibigan ni Sis. Kaya't ito ay isang pagsasaayos para sa kanya tulad ng kanyang pagiging may kapansanan. Pero ibabahagi ko ito at baka gagawin niya. Pero iniisip ko rin na ang pag-alam na may mga taong nag-aalaga sa kanya ay higit pa sa sapat. OP responded. Hindi ka ang aking kapatid pero magandang subukan. When asked if OP called yet. Wala pang tawag. Pero kung gagawin niya, plano kong tiyakin na alam niya na hindi ko ito hahayaan. At gagawin ko. Alam kong gusto niya si Gail ng husto. Sinasabi niyang siya lang ang hindi niya kayang maging masama. Nakakatuwa sa aking puso na mukhang pumili siya ng magandang karakter upang maaaring husgahan ang isang hinaharap na kasintahan haha. Sure. Here is the translation of the update into Filipino. Update Hunyo 28, 2024, 8 araw makalipas. Kaya ito ay tinanggihan ng grupo, sa tingin ko. Hindi ko talaga alam kung paano iyon gumagana. Kaya narito ito para sa sinumang maaaring makakita o magmalasakit. Sisismulan ko ito sa pamamagitan ng pagsasabi, sa lahat ng sumusuporta sa aking kapatid, sa mga komento. Hindi siya yon. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan nilang makamit, pero hindi hanggang matapos ang komento na iyon na tumawag talaga ako sa aking kapatid. Talagang tinawagan ang aking kapatid. Natawa siya tungkol dito bago niya ako sinermunan para sa post. Pero para sa aktual na update, hindi pa ako tinatanggal ng pagkakablock ng aking kaibigan. At ilang iba pa sa aming grupo ay hindi na rin nakikipag-usap sa akin. Ang aking pananaw sa mga laro ay hindi nagbago. At hindi ito magbabago. Sa tingin ko pa rin nakatawa-tawa at walang kwenta ang mga ito, at iniisip ko pa rin nakakaiba ang ginagawa ng aking kaibigan na pakikipag-date sa karakter sa laro. Sa tingin ko, sinumang gumagawa noon ay kailangan ng tulong. Yung isang lalaki na nagmensahe sa akin ng kanyang email, pinilit ako ng aking kapatid na ipasa ito sa isa sa mga kaibigan na hindi nakikipag-usap sa akin pero hindi ako binablock at sinabi sa kanila na ipasa ito sa kanya. Hindi ko alam kung ginawa nila at hindi ko alam kung nagkaroon ng kontak ang dalawang iyon. Sinubukan kong magtanong pero walang nagbigay sa akin ng malinaw na sagot. Ang mga kaibigan na hindi nakikipag-usap sa akin ngayon ay tila matagal nang naghahanap ng dahilan para hindi makipag-usap sa akin. At iyon lang ang alam ko sa sitwasyon na iyon. At ang mga kaibigan na nakikipag-usap pa rin sa akin ay naging matatag sa hindi pagpili ng panig. Kaya yun na. Malamang hindi na ako magla-login pagkatapos nito. Nag-login lang ako upang i-post ito dahil sinabi ng aking kapatid na gusto niya akong magmuni-muni pa at sinabi na baka makatulong ito dahil mahilig akong mag-iron ng aking maruming damit.